Congratulations, I'm here. Asan siya? Fernan, magparamdam ka naman. Yes, I'm here. Okay, can you raise your hand? Where is Fernan? Over. Okay, there. Hi, hi. Hi, Sir Fernan. Yes, good evening sa lahat ng cast ng uninvited. At siyempre, ang tanong ko ay, kung nakaranas na ba kayo ang ma-experience na hindi kayo invited pero na-attend kayo sa isang party or events? At bakit? Ayun. You would love to address this question To to all the cast of the invited, sa lahat ng cast. lahat ng cast. Okay. Maybe anyone from the cast who has experienced that? Hindi Yung, sila invited. Hindi raw na-invite. Pero umattend. pero gate crasher talaga. Gate crasher kayo. Ganon. Okay. Among our cast, may Who wants to naka-experience. answer first? Yes, Sir Parang Abba. wala pa yata. Parang hindi ako invited, dumating ako. Parang hindi pa. Unang-una, tamad talaga ako. So, pag iniimbitahan ako, hindi ko ako dumarating talaga. But wala pa naman. Pero madami na ako nakita mga gate crash talaga. Medyo nakakahiya ka yun na-invite. Hindi ka na-invite, mas lumating. Pero okay na naman. Parang pag nandun na, wala ka naman. Basta masaya lang. Oo. Huwag lang mong gugulo, di ba? Huwag ka namang Tama naman. Okay, thank you so much, Sir Fernan, for that question. Are you happy? Isa lang ang sumagot eh. Okay, Gusto kasi niya lahat. may mga, ano ba? Okay, with all honesty, hindi ko pa nasubukan talaga. Lahat ng pinuntahan kong affair, I make sure na ano talaga, imbitado ako, invited ako. Okay. Nads? Nash? Nag-crush ka na ba? Grabe naman yung baka may sikreto sila. No, but I guess, kasi Alam mo na yun, pag makakaibigan kasi kayo, pag na-invite ka, or kahit hindi ka na-invite directly nung may party or nung may birthday, parang naghahatakot o mag-invite ka ng ibang friends mo, magsama ka ng maraming tao. So, minsan nasasama ako. Pero pagdating ko naman doon, uy, so happy that you're here. So, I don't know if that's considered, I mean, siguro, considered siya as gate crashing. But- Pwede rin late invite. Oo, or oo. on the spot. Uy, On the may- spot yung Mahiya naman yung gumawa ng party na, uy, ba't dito si Nadine Lustre? Ano ba to? So, dapat happy ka Ginagawa naman. na dito. Yeah. Yan, wala pa naman gano'n. Wala pa naman nag ganun na Thank experience. Thank you, Sir Thank you so Fernan. much, Sir Fernando Guzman. Thank you. Okay, up next. Next question will come from John Milo Severo of Philstar.com. Hello, congrats agad. Mukhang blockbuster dito from Mental. So, ang question guys for Direct Dan. Direct, how was the creative process of the film and paano ito nag-materialize? Nagsimula to na na-meet ko kasi si Brian last year na MFF sa Miami. So, isang beses nagchikahan kami, tapos sabi niya, si Ate D nga daw naghahanap ng pelikula. So nakailang meeting kami, kasi gusto ni Ate D na parang isang pelikula na isang araw lang nangyari. So, ayun, without spoiling too much, ayun, tapos sinawala ko si Dodo, kasi Dodo also wrote Katleya Killer for us. So parang kuha niya yung tempo tsaka yung ganda ng script ba. So ayun, kaya jamming tuloy-tuloy. Tapos may nakita akong article no, yung Mexican yung article ng Mexican mother. May article kasi na parang mayroong Mexican na mom na nasa mga 60s na siya. Tapos yung daughter niya na na-kidnap. So, long story short, nagiganti siya. Hinahanap niya yung mga kumuha sa anak niya. Tapos yun. So, yun yung kind of inano namin na pinuntahan namin route doon. And then, ayun, scripting script. Ang ganda. Thankful ako na gusto ka ng buong cast dito. So, ayun po, pelikula na siya ngayon. Thanks, Direct. Congrats. Thank you for that question. Yung creative process din, tsaka ganda. Parang natin sabi din sa But then, thank you Thank you, talaga. Direk Dan. Okay, up next, let's ask Jerry Olea for his question. Jerry, Magandang gabi po. Okay. Ate Aga. 1992, Sinungaling Mong Puso, napaka-memorable sa atin yung Regis Cereber love affair ni
Jason at ni Clara. After 2 years, ginawa nyo, nag-isang bituin kay Direk Joey Reyes naman. Bakit 3 dekada pa ang lumipas bago gumawa ulit kayo ng pelikula at paano nabuo yung pagsasama niyo? Ba't daw akong basa ng Bakit basa? ang pasa sa akin parati? Agaton, ikaw muna. Sige na. Ikaw na kasi. Oh, sige. Okay. Kasi kung ano sagot mo yun. Jerry, after 30 years, the last movie we did was Sinungaling Mong Puso. Pero may ano pa yung between. After Nag-iisang 2 years, between. nag-isang bituin. Nag-iisang between. Pero matagal na rin. Siguro mga 25 years ago na rin yun. 1994, 30 years ago. Oh my God. 20 years old ako, 30 siya. Yeah. So, ano yun? Bakit dito? Kasi nung kinonceptualize yung istorya nito, of course, alam namin na hindi madali yung istorya ng Uninvited. Initially, ang tawag pa nga namin dito, Project Red. Pero nung nilay-out na nila yung istorya, hindi talaga madali at talagang importante yung mga characters dun sa movie para maging epektibo. Nung nabuo na ito, nag-usap na kami nila direct, ng team. Wala talagang ibang choice to play Gilly. Talagang kung hindi right away ang isang unang pangalan na ibinagsak. Totoo to ha, Aga Mulak. That's why nung nadinig ko na tumawag sa akin si Aga, and then sinabi niya na, ano V, totoo ba gagawin natin pelikula ito? Totoo ba gagawa tayo ng pelikula? Tapos sabi ko, oo Aga, tanggapin mo dahil kung hindi, isosoli ko na yung kandila bilang ninang nyo ni Christine sa kasal. Sabi ko, pag hindi mo tinanggap to, babalik ko na yung kandila sa inyo ni Sherlyn. Kasi ninang nila ako sa kasal. Kaya tanggapin mo na to dahil gusto na kitang bakbakan. yun, doon nag-umpisa yun. And now, ito na, tapos na yung pelikula namin. Si Aga, kumusta naman yung pag-uusap niyo? So how can you just say no? Diba? When the film was offered sa akin, all I had to do was call her first. And then, sabi ka ng project aid sa akin sa table, Sir, tatawagan niyo? Bakit hindi? Nakakausap ko siya parate. I mean, we're good friends. So I called her up and I just asked her a question. Gagawin mo ba to? Ikaw ba talaga? Tuloy ba talaga to? Sabi niya, yes. Sabi niya, yung agaton, gawin mo to, ganyan. Hindi niya naman kailangan magsalita pa, para I was just waiting for this time. So I'm just happy. Again, like what I mentioned a while back, I'm just the happiest to have done this film and to have done it again with Miss Vilma Santos. It's just, kumbaga, it comes in threes, diba? So this is her third film. I'm okay. Done na ako sa buhay. Salamat. And proud ako sa dalawang pelikulang ginawa namin. Ito, sobra ako proud dito sa pangatlong to. Ay, di ko lang, excited lang po ako. Basta, salamat sa pagkakuha niyo sa akin sa pelikula to. And if I may add, dadagdag ko lang, yung talagang napa-excite ako na talagang, sabi ko, gawin na, mag-shooting na. When I learned also na umuo si Nadine. With all sincerity, Nadine, you know that. Nung malaman ko rin na okay si Aga, and then umuo si Nadine, parang sinabi ko, shooting na bukas. So, malaking bagay sa akin yon na talagang nakasama ko si Aga and si Nadine. And then, while preparing for the shoot, nalaman ko pa kung gaano kabibigat yung mga artistang makakasama namin sa movie. So, the whole time I was doing the movie, kahit na I was feeling bad, nagkakasakit na ako, tuloy pa rin. Kasi na-inspire at na-inlove ako sa Uninvited. Salamat. Totoo yun, nung sinabi nga sa akin kasama si Nadine, sabi ko si Nadine, ang leading lady ko siya. Sabi, hindi, anak mo siya. Sabi ko, buti naman.
Yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Sir Jerry. Diba? Sir Jerry, thank you We love very that much. question. That interaction too, no? Safe to say, yung kandila na kay Miss Vilma pa. Hindi na isole. Hindi na Kasi isa umuo. Oo. But when actually Miss Vilma was telling everyone na we got a powerful cast, I looked at Gio and RK over there. Grabe yung ngiti nila talaga. Well, we really agree. And also, let me just remind everyone that this film happens in just one night. Ang galing. Ang galing. So, we're so excited for that, especially with all the scenes na mangyayari doon. But before that, would love to acknowledge, The presence yes, of Secretary Ralph Rector. who's right there, and Ryan. Hi. Hi! Just here, thank you for attending the ball. Okay, now let's go to PMPC and ask Jimmy Escala. Yes, congratulations, Ate V. Ate V, ito po ako. Ate V, from yung number 1 Billman yan. Ate V, tanong ko po, bakit pinili mo ang Uninvited over doon sa tatlong movie mo yan, pang MMF din na niligwak mo? Sorry, can you repeat po, sir? Oh, Sir Jim- okay. Oh, okay. Ano kasi, nag-meeting naman ako doon kasi, ang nangyari lang kasi, parang nagkaroon ng problema sa character na gagampanan ko. Yun lang yun. And then inayos naman. But I will be honest, while meeting with the movie, I say it, with Espantajo, I was meeting also with sila Direk Dan regarding this movie Uninvited. But you know, the last thing kasi that I heard while they were preparing for the movie, because of course excited din ako to be with Judy Ann. You get me? I love Judy Ann. It's just, habang inaayos yun, and I will be honest, nalaman ko na lamang po na sinadmit yung script sa first 5 para sa MMFF. But unfortunately, parang hindi napasok. Hindi napasok sa first 5. So it was also Attorney Georgie who told me, go ahead and do the one of Dan, Direk Dan Villegas, because he is also my son. Sabi ni Direk Georgie, do it, and I promise you, I will watch that movie. So doon po nanggaling lahat yun. Thank you, Ate V. Nagsagot ka na. Thank you so much. Thank you so much. Thanks, Jimmy. Kay Sir Brian, kung hindi kaya si Ate V ang bida sa Uninvited, itutuloy mo pa kaya pagawa ng movie? Walang uninvited kung hindi dahil kay Vilma Santos dahil storya niya po ito. Actually, sa kanya po nanggaling yung storya. We've been trying to pitch, of course, bilang bago pong producer, pangarap mo syempre isang Vilma Santos. Ilang beses po kami nagpipitch. Sabi ko sa kanya, tigilan na natin to. Anong gusto mong gawin? Sabihin mo sa amin. And then, marami po siyang binigay na parang peg. Ano po, ito yung gusto kong ma-experience. Kasi, just to be honest, hindi naman po sa siguro naman, ang pangalang Vilma Santos is already bigger to any movie that we can actually create. So, nagkaroon ng magandang pagkakataon po, napaupo namin sila Direk Dan and the entire team, kagawa ng istorya. Kung naalala niyo po, talagang ang pelikula po na sinadmit namin, Biringan. We never expected that we will be able to do Uninvited. And then yun po. So talagang wala pong Uninvited dahil si Ate V po ang nagbigay ng istorya sa amin. Kaya po nabuo ang Uninvited. Jimmy, if I may add, para alam mo lang, kasi po yung Uninvited, ito po yung dream story ko talaga. Marami po, kung titignan niyo po yung mga interviews ko nung araw, may mga interviews po ako na sinabi, V, kung magdidirect ka, ano yung gusto mong gawin? Matagal ko na po sinasabi to na gusto kong gumawa ng isang pelikula na nangyari lamang ng 24 hours.
na mag-uumpisa siya maganda, matatapos siya mukhang dilapidated na siya. Yun ang gusto ko. Hindi ko alam yung gitna. Paano mangyayari yun? Hindi. Paano mangyayari? Sila Direk at si Direk, hindi ko naman sinabi yun. Hindi. 48 hours, Hindi. 48 hours, 48. Basta sila Direk ang naglagay ng istorya sa gitna hanggang nabuo yung uninvited. Binuo nila yung story para dun sa dream ko na nag-umpisa siya ng maganda, ganon, yun. Me and my big mouth. Yun lang yun. Bigla nag-edit ka, no? Bigla reverse. Thank you po. Thank you. Gusto lang niya na, ito gusto ko sa umpisa at saka sa dulo. Ikaw na bahala sa gitna. Dilapidated dapat. Oo. Yun yung specific Well, you know? instruction ni Ate V. At least we know what Ate V wants, di ba? And, And she got it. She got it, for sure. Okay. Next question will come from Jessica Ann Evangelista of Inquirer. Good evening po and congratulations. My first question po would be for Miss Nadine. Miss Nadine, dyan din po yung trailer nyo. So I would just like to ask, can you share how similar or different are you with your character, Nicole? And the scene po with Sir Aga, was that awkward to shoot? Knowing po yung batuhan nyo ng lines is parang may malice from Sir Aga's side po. Oh, okay. Talking about that certain scene, that teaser that we saw a while ago. Ladies first? I guess I would start with the similarities. Medyo mahirap kasi sobrang polar opposites kami ni Nicole. So I think si Nicole kasi parang sobrang extreme siya na parang mayaman. Tapos, alam mo yung lahat ng vices ginagawa niya. And then in a way parang may hatred siya towards her dad. And kung ano man yung nangyayari dun sa mundo niya. Ako naman, ano lang ako, chill lang naman ako. I'm okay with everything. Also, my relationship with my dad is not exactly the same. Pero ang similarity namin siguro ni Nicole, I would say, is parehas kaming palaban. And that scene actually was really funny kasi every time after ng eksena, naalala ko merong mga adlibs si Kuya Aga na, as in paglabas ko ng pintuan after the scene, tawa ako ng tawa. I don't know if it's gonna be in the scene or in the film, pero iba yung pakiramdam na maka-eksena ko si Kuya Aga. Medyo, hindi naman siya awkward. Parang I think if ever, if anything, mas natuwa ako na itawid namin yung eksena ng ganun. Pero I would say na medyo, you know, when you watch the trailer, parang medyo triggering siya in a way. I guess nakakatawa lang kasi knowing Kuya Aga, even in a short while, sobrang layo din ng personality niya kay Gilly. Thank you. Wow. Thank you, Nadine. Another question po for Miss Vilma Santos naman po. Oh, okay. Miss Yeah. Vilma Santos, when you had the talk po in UST, I remember you saying that you will only accept roles with substance and you're not retiring from acting, but you will be selected when it comes to the roles that you will say yes to. So, what may pressure po ba on your side to accept these roles, knowing that you were Best Actress last year in the MMFF? Oh, yeah, that's very true. Kasi at this point in time of my career, ang hirap na akong humanap ng isang role na babagay sa edad ko at yung role that will challenge me. Kasi sa more than 62 years in the industry, parang ang pakiramdam ko, ang dami ko na rin nagawang iba't ibang klaseng character. And yung iba pa ulit-ulit na. So itong status ko ngayon, parang sabi ko, I don't want to do a movie para sabihin nila na meron lang akong ginawang pelikula. Kung meron man akong gagawing pelikula, I will make sure, at this point in time of my career and my age, I will make sure that I will do a movie that I think can still challenge me. And itong uninvited at yung role ko, palagay ko kahit paano na-challenge ako.
Kaya nandito yung movie namin Uninvited. I don't think about winning the Best Actress last year sa MMFF. Miski when we were meeting about this movie, ang gusto ko lang, makagawa kami ng isang magandang movie na kaya namin ipagmalaki lahat. Yun ang nasa isip namin. Thank you. All right. Thank you. Maraming salamat for the question, my May dear. last pa daw po. Sorry? Sorry. As much as we want to entertain all the questions, we're only given ample amount of time. So in the spirit of fairness, one question per One question. person na po tayo. Thank you so much for understanding. Next, we have Miss Ana Pingon. Kuya Aga. Boss Aga, medyo nawin ako sa trailer kasi hindi ako sanay na nakikita kang masamang tao. Pero, gaano kahirap o kadali for you to accept this role? And gaano siya kadali? Gano'ng kahirap? O kadali? To accept. Kahirap? Hindi, with all honesty and all humility, hindi po siya mahirap gawin pag ang kasama mo, puro magagaling. It was really an experience para sa akin. I was just having fun on set. Masaya ko siyang ginawa. Masaya maging masama. Hindi, sa pelikula. I mean, nag-usap kami ni Direk kasi kasi pag sinabing masama ang yun lang po yun, sa pelikula. Pinag-usapan namin na huwag naman tayong gumawa ng masama na typical, alam mo na, masama ka lang. Maganda rin yung kahit yung masamang, magsarap din yung masamang minamahal ka din. Okay ba yan? Masarap din yung masama ka pero minamahal ka. Yan po ang ginawa namin dito. But really, masaya po gawin talaga with Direk Dan Villegas. First time ko rin siya makatrabaho. Very open siya sa lahat ng kung anong gusto namin gawin. And then, in all honesty, again also, I have to say this. I've worked with Vilma already twice. Mabibigat yung ginawa namin pelikula. Si Nadine also, yung first time ko siya nakasama rito. Walang warm-up, no? Walang warm-up. Basta nagkita kami sa set, shoot kami, mabigat agad yung eksena namin. Pero nag-enjoy kami, no? Masaya. Masayang gawin talaga. Lahat masaya. Parati ako masayang umuwi. Nakangiti ako parati dahil sa role na ginawa ko rito. So kaya excited din ako mapanood po ninyo lahat. Hindi lang po ako. Meron lang po gustong sabihin. Gusto ko pakilala po. Nagulat talaga ako nakasama siya rito. Kaya tinanggap ko rito si Ketchup Eusebio. Nagulat talaga ako. Sabi si Ketchup kasama ko rito. Talaga? Hindi pwedeng hindi mo gawin itong pelikula ito. Tapos si Gio Alvarez, sinabi nandiyan din. RK Bagansing, lahat sila, ito po mga kasama ko dito. Maraming salamat po. Thank you for the question. Sabi ko sa inyo Si Ketchup talaga. Ang sakit ng balikat ni Ketchup ngayon kasi feeling na buhat niya. Yung pressure niya dito, buhat-buhat itong pelikula to. Nakaganon pa si Ketchup kanina pa I can feel it, brother. Thank you. Pero feel na feel natin yung presence, of course. Thank you for the question. We got si